9, 8, 7, Ma, 5, 4, 3, 2. Okay, nagbabalik po ang Taps Usapang Sports sa ating uling bahagi natin programa. At kasama natin si Ma'am Jasmine Jao, ang ating fame champion motocross rider. Bati ka muna sa ating mga viewers. Hello, good afternoon po sa lahat ng viewers. Ayun. So, balikan natin si Kuya. Kuya, ano yung mga challenges ninyo as a parent? Pag nakikita ninyo na mayroong mga hindi magandang circumstances sa pangyayari sa anak ninyo, pero at least nagtuloy-tuloy naman siya at nakapag-perform nga at the very best nga dito sa... Opo, tulad po na sinabi ni Ate Army kanina. So, syempre, kahit anong sports naman po, especially physically related sports, is talagang delikado naman po. No? Yes, worry din po kami. Pero may tinatawag po tayong managing the risks po eh. So, first of all po, kailangan bigyan po natin sila ng ample training. Bigay po natin yung resources na kailangan nila, like yung gears po nila, kailangan yung safe po at yung tamang gears po. Hindi lang po basta makapag-compete o makapag-motor, papasuotin na lang po ng mga gears na hindi akma po para sa sports po nila. So yun po, ang ginagawa ko po is minamanage po namin, as a parent, minamanage ko po yung risk po, minimize po natin yung risk para hindi sila masaktan. Kung masaktan man po sila, way din po yun para matuto po ulit sila bumangon at lalo po lumakas ng loob. At nakikita ko po pag ang mga bata ay engaged sa sports, paglaki po nila, nadadala po nila yun. Lalo na, it's actually an extreme sport, kaya may mga chances na baka mabalian, baka Yes po. ma-fracture. Hindi mo talaga aasahan naman yun, pero of course, kailangan natin ng tamang guidance na rin with their coaches, ika nga. Yes po, tsaka physically fit po dapat ng bata. Correct. Okay, si ate naman, pakilala niyo muna. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Mami Ana. Mami ni Prince Mata po. 65cc rider po. Okay, so paano mo nahinganyo yung anak ninyo na pumasok nga dito sa extreme world of motocross? Actually, kagaya po ng sinabi niya kanina, bibili lang kami ng table dun sa silang Tagaytay. Then natanaw nilang magdada yung banner ni Clean Fuel Motocross Park na yung mga nagmumotor. So silang magdadi na mismo yung pumunta doon. And then si Prince mismo yung may gusto na gawin tong motocross. And then as parent, nandito lang kami para supportahan siya sa gusto niyang gawin. Yun, sir. Pero of course, importante din sa kanila, kahit alam natin, nasa, sabihin natin, extreme world of motocross, meron din importansya sa studies. Tuloy-tuloy naman siya. Anong grade naman niya? Grade 6 po siya ngayon. And then ang pasokan niya is this August pa. Sa August, sa private school, no? Private school, yes. Okay. So, anong challenges ninyo pagkakita ninyo yung anak ninyo na nagtagumpay sa iba't ibang mga competitions, tapos meron mga circumstances along the way? Actually, bilang isang nanay talagang nandyan yung matinding kaba. Actually, nung last 2023, nag-race si Prince Aaron sa Walton Transcan Canada, international race yun. 50cc pa lang siya noon. Before the race, training days pa lang niya, mga siguro 2 days, 3 days pa lang, na-aksidente siya while practice. Nabagsakan po siya ng malaking motor and then nagkaroon siya ng sugat dito sa forehead niya. Talagang 911 kami noon. So talagang as mom, talagang grabe po yung kaba ko noon. Parang sabi ko, tama na, ito na yung huling laro niya pag motor niya. Pero nung gumaling po siya, 4 days before race ng international po yun, nakasali pa rin siya. Out of 45 riders po, pasok pa rin siya sa top 9. Kaya sobrang nagpapasalamat kami sa binigay na opportunity ng Lord na ningatan po siya at naka-race pa rin siya. Parang hindi talaga siya susuko, ika nga, Yes, sa kabila opo. ng mga, sabihin natin, mga injuries na natamo niya, parang hindi siya nag-give up. Yes. At tuloy-tuloy naman yung pag-arangkada ng kanyang karera na pick up sa motocross naman. Great job with you. Okay, ikaw naman. Thank you. Makalala ka muna. Mamaya tayo magtanong about dun sa mga mensahe ninyo sa ating mga parents. Ikaw muna. Yes po, hello po, good morning. Ako po si Mami Sheila. Anak ko po si Alexander Gamboa. Siya po ay 5 years old, grade 1. Okay, so paano nyo nainganyo yung inyong anak na pasukin nga itong pagmumotor? Ika nga. Actually, hindi
hindi talaga namin sila inengganyo. Sila yung umengganyo sa amin na mag-motocross talaga sila. Pero gano'n ka-supportive nga sa kanilang desisyon na pumasok nga dito sa ating mundo? Since gusto nilang mag-motocross, we as parents, at saka lalo na yung daddy nila, 100% talaga yung support na binibigay namin. Since nakikita namin yung eagerness nila sa pagmumotor talaga, kasi sila mismo yung kapag walang pasok, sila mismo yung nag-aaya sa amin na, Mami, Daddy, mag-practice tayo. O Mami, sila rin yung nagtatanong, Mami, Daddy, may race ba tayo? Ganun sila ka-eager dun sa sports na to. Kaya kami, 100% support lang. Okay, babalik kami. Excuse me po, may mga, labas lang po may mga magulang. Tapos Yasmin sa gitna upo. Para ano, Mamaya, bibigyan natin ng mensahe sila, yung mga parents. request lang. Mamaya, pagtapos ng interview kay Jasmine,